Bakit kailangan iwasan ang mga taong galit? Why should we avoid angry people? See, the Lord gives us an example in the gospel. Siya'y nangaral, ayaw daw yung kanyang sinabi. People were filled with fury. Ang mga taong ito, kababayan niya, mga taong ito, kamag-anak niya, mga taong ito, kakilala niya. At anong ginawa sa kanya? Nilabas daw siya sa sinagoga, tinutulak siya, pinapatay siya, inihuhulog siya sa bangin. And yet, what did the Lord do? He avoided them. He walked in the midst of them. Dinaanan lang niya. Dinedman niya. Hindi niya pinansin. Pinabayaan niya. Jesus, let them go. Why should we let go of angry people in our lives? Bakit kailangan mo din iwasan muna, dedmahin ang mga taong gagalitin o puno ng galit sa kanilang puso at kalooban? Two reasons. Because one, remember, an angry person is a foolish person. Or in other words, a person with anger issues or a person filled with anger is a stupid person. Mababasa niyo po yan sa Biblia. In Proverbs, it says, a fool reveals his anger, but a wise man conceals his dishonor. Tanga ka. Kung binubuksan mo ang iyong bibig, lumalabas puro galit. Sira ang ulo mo. Pag pinapakita mo ang galit mo sa ibang tao. Pero matalino ka, marunong ka, kung kaya mong kontrolin, kaya mong hawakan, kaya mong disiplinahin ang iyong sarili, pag naiinis ka na, pag nagagalit ka na, pag nanggigigil ka na. Choose. Are you a wise person? Or are you a stupid person? Sino ba sa atin dito ang gustong maging tanga? Wala. Sino ba sa atin dito ang gustong tratuhin na sira ang ulo, na hibang? Wala. At sabi pa ng Book of Ecclesiastes, do not be eager in your heart to be angry. For anger resides in the bosom of fools. Nasaan daw ang galit? Sa mga hibang. Sa mga walang tamang pag-iisip. At alam natin yan, sa social media lang nga, pinagtatawanan natin yung mga taong galit na galit. Di po ba? Yung nag-away, yung dalawang mama sa daan. Anong ginawa nila sa kanilang pagtutuos? Nagduraan. Nakakatawa. Di po ba? Wala sa tamang pag-iisip. Pag nagkaroon ng alitan sa gitna ng daan, ayun, lalabas na, nagmumura na, nagwawala na. Pinagtatawanan natin. At ano ang ginagawa ng ano ang nagagawa ng isang taong wala sa tamang pag-iisip? Nakakasakit siya. Di po ba? Kaya nga, pag nagkaroon ng road rage, galit sa daan, dahil gitgitan, hindi pinagbigyan. Nagasgas na yung sasakyan. Sa galit, ayun, inatras, lalo pang binangga. Lalong winasak.
yung sasakyan. Because a foolish person does not think straight. Hindi iniisip ng isang taong hibang, sira ang ulo kung ano yung tama at mabuti. Kaya magandang gawin, tularan natin ang Panginoon. May kakilala ka, galit o ugali na, yung araw-araw na lang nagalit, iwas-iwasan mo yan. Baka mahahawa ka sa kanilang pag-iisip. Amen? Kamukha ng paparating na isang kabayo tumatakbo o isang kalabaw. Kahit nasabihin mo, ang cute ng kabayo, ang cute ng kalabaw, paparating. Galit na galit. Naglalaki ang butas ng ilong. Yayakapin mo ba? Hindi. Kasi naiintindihan mo, wala sa tamang pag-iisip. Hayaan mo muna na lumamig. Kung gusto mong kausapin, kung gusto mong magkaayos kayo ulit, kailangan palamigin muna yung galit. Dahil ang galit, apoy. Amen? At pag merong apoy, kahit na may liwanag, masyado kang malapit, siguradong mapapasok ka, siguradong masasaktan ka. Avoid angry people. They are foolish. They are stupid people. Sabi nga, do not argue with stupid people. Amen? Do not be one of them. But secondly, avoid angry people because they infect you with their anger. Ang galit ay lason. Ano ang mararamdaman mo kung yung pinapainom pala sa iyo, pinapatakan ng konting muriatic acid? Di ba? Magagalit ka. Konting lason lang, ayaw natin. Pero bakit hinahayaan natin na magkaroon ng galit sa atin? Kaya ang Diyos umalis. Ayaw niyang mahawa doon sa lason, doon sa toxic na feelings, pag-iisip ng mga taong ito. Dahil pag naging galit na rin ang Panginoon, makakalimutan niya ang kanyang misyon. Amen? Tandaan niyo po, ang galit sa isang tao. Pag merong isang taong galit na galit, parang ipo-ipo yan o parang kumunoy. Pag nalapit ka sa ipo-ipo, anong mangyayari sa iyo? Pag nalapit ka sa kumunoy, natapakan mo, anong mangyayari sa iyo? Mahuhulog ka, sisip-sipin ka niyan. Amen? At ang hirap makaalis. It is a force that is so difficult to get free from. Tignan nyo na lang, subukan nyo po. No? Pakinggan nyo yung mga nagchichismis sa inyo, mga naninira sa inyo. Anong nararamdaman mo? Nagagalit ka. Di po ba? Ako, palagi ko pong napapansin sa akin ito Pag nagbabasa ako ng mga comment sa mga videos natin, meron pa rin negative na tao. No? At agad, nararamdaman ko yung galit. Gusto ko sumagot, but I stop myself because I remember, hindi naman dapat ako magalit. Unang galit itong taong ito, sinisip-sip niya ako, hinahatak niya ako doon sa galit niya. Ang mga taong galit, sa tingin ko, kaya gumagawa ng eksena, lonely sila. Amen?
Kasi hindi masayang buhay nila pag wala silang kaaway. Amen? Gusto nila may drama. Palagi drama. Pero anong epekto nun? Pag puro drama, puro away, may epekto din sa ating puso. Tumitigas yung ating puso. Hindi mo alam, nagkakasakit din ang iyong kaluluwa. Lason eh. Huwag tayong magpaninlang sa hatak ng galit. Because remember, anger begets anger. Hindi naman pwede na anger begets happiness. Imposible na galit ka pagkatapos ang bunga nun tuwa. Imposible. Hindi pwede. But happiness begets happiness. Kung pinipili mong maging masaya, manganganak yan ng mas maraming saya. And remember, happiness is always a choice. How can you be happy? Walk away from these angry people. Walk away from these toxic people. Layuan mo ang mga taong walang tama, hindi tama ang kanilang pag-iisip, ang kanilang pananaw. Masisira ka lang nila, masasaktan ka lang nila, at magiging miserable ka pa. Amen? Hingin po natin ang tulong ng Banal na Espiritu. Pag meron ng taong galit malapit sa ating buhay. Dahil pag nandyan ang Banal na Espiritu, nandyan ang katalinuhan, wisdom, nandyan ang tuwa, joy. Hindi natin kailangan ng galit sa buhay natin. Amen? What do we really need in our life? Only God, only His Spirit. Anger drains your life, but the Spirit of God gives you life. Choose. Do you want to be angry, foolish, stupid? Or do you want to be wise, happy, full of life? It is your life. That I pray that you choose correctly and wisely. Amen.